Amen. The power of worship. Ang gahom sa mga pagdaig ug mga pagsimba. Praise the Lord. Kining pagdaig di ay duna ni siya'y gahom. Og atong buhaton sa langit mga igsoon, magsigi na lang tagdaig. Muna'y usa ka butang nga atong gibuhat diri sa church, diri sa kalibutan, nga ato pong buhaton pag naa na ta sa langit. Ang atong buhaton sa langit, magsige na lang tagdaig. Wala na may magwali dito. Wala na may magsangyaw. Wala nang mag-Bible study. Sa langit, magsige na lang tagdaig, magsimba sa Ginoo, maghimaya sa Ginoo. Amen. Mag-awit. Mo nang diri pa lang sa yuta daan, gi-practice nato nga mudaig ta. Amen. Na yung mga Christian usahay nga gusto mo antog langit, pero dili kabalo mudaig. Ha? Di ka wala mo worship. Kasi maulaw pa tayo pataas atong mga kamot. Sultian pa tayo pataas atong kamot. No, pataas atong kamot. Nga naman. Kay, muna nagpasabot nga atong gi-lift up ang ngalan sa Ginoo. Hinundong mo kaning mga Beatles sa una. Kita ko sa ilang murag na sila documentary. Sikat king Beatles, no? Upat sila kabuok mga musician. Ang mga babae, manghilak makita sa Beatles. Giscreen ana ang dalan, pero maguba kay uyugon sa mga babae, hilak sila kamay din, musinggit, mutaas sa kamot. Kay tungod sa ilang fans nga artista, nga ilang idol, perti nilang lipaya nakita sa ilang idol, mutaas, ambak pa yun. Kita pa ka mga igsoon nga mudahig sa Ginoo, naa Ginoo, naa ang presensya sa Ginoo. Amen? Nga duha kung tulo magtigom siya ngalan, siya na sa taliwala. Munang kinahanglan ta sa pagdaig igsoon, munang di kalikayan mo taas sa tong kamot. Mulukso ta, musayaw ta, nga naman, munay nagpaila nga ang tao nga grateful ug dako kay respect sa iyang gisimba. Munang malipay, mutaas sa kamot. Amen. Inumdum ko ka ng pagtaas og kamot mga igsoon sama ni Moses. Every time nga si Moses mutaas iyang kamot, ang Israel magbadaugon sa iyang mga kaaway. Munang pag mutaas ka og kamot igsoon, saman mahimo kang magbadaugon. Amen. Munang pag naa kay problema, naa kay balatian, unsa mang sitwasyon nimo sa imong kinabuhi, every time nga mo worship ka, mutaas ka sa imong kamot, is a sign of victory. Amen. Pero gani di ka mo kaulong mutaas imong kamot, uban maul. Yung formality sa maulaw ta, no? Pero uban, grabe yung kataas og kamot. Diba? Pag ayuda na, uy, ako ay ko kalimti, lista ko. Diba? Kaya aron nyo itong mapansin. So, yung mutaas itong kamot, kaya aron itong mapansin. Ay! Motor, manawag tataas itong kamot, kaway-kaway. Ano man, nagkinahanglan tag attention, at makuha lang attention. Pero kung magdaig ka sa Ginoo igsoon, diba? How much more nga magdaig ka sa Ginoo? Nga the King of Kings, the Lord of Lords, atong ginasimba, atong gina-worship. And we are called and we are made to worship the Lord. Muna, kung gusto tayo matong langit, pagtuon nag-worship. Amen? Na yung mga tao gusto matong langit, pwede ko walo mo worship. Dili na pwede, dili pa lang na-disqualified. Diba? Di ka pasar sa langit. Muna, ang mga tao nga matong langit, musimba yun na. Dili, maulaw. Diba? Mudaig sa Ginoo. Muna akong dalon sa inyo karon igsoon, the power of worship. O doon ay tao sa Biblia, ginganlan si Josaphat. At ang oblihan itong Bible, 2 Chronicles 20, verse 15. Musara ni ka verse mga igsoon, po story niya about Josaphat. Ingon diri 2 Chronicles 20, verse 15, do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Akong usmonigson, do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Nga version diri sa ato ang screen, ingon dira. And he said, hearken ye all Judah, ye inhabitants of Jerusalem, and thou king of Josaphat, thus saith the Lord, be not be afraid, ayaw kahadlok, nor dismayed, by reason of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. Kini si Josaphat,
talagsa ra kini madala ning mensahe mga igsoon ug karon pa siguro po ko naka-share anis na siguro pipila ka panahon ako aning na-share si King Josaphat. Muni ang ikaupat nga hari sa Israel. Amen. Si King Josaphat. And kining story ni Josaphat nang ang mensahe ani nga ang Ginoo magkig-away para nimo. Ang Ginoo magkig-away sa iyang mga katawhan. No, dili siya niya awayin yung katawhan, but siya ang magkig-battle. No? Imbes ikaw unta ang magkig-away sa imong kaaway, ang imong Dios maoy magkig-away para nimo. O atong makita ni diri sa kinabuhi ni King Jehoshaphat. He was the fourth king of Judah. A man who chose to walk in the ways of the Lord. Ikaupat nga hari sa Israel, pero kini si King Josaphat gipili gud niya nga maglakaw siya diha sa Ginoo, uban sa Ginoo sa mga pagtulunan sa balaod sa iyang Dios. Diri nga panahon daghan kay mga tao ani nga ming talikod sa Dios. Tungod kay grabe ang kalisdanan. Sa panahon ni King Josaphat, daghang mga tao nga nawad-ag paglaom. Ang uban ning talikod sa ilang Dios. They turn away from God. Tungod kay ang Israel, daghang king kaaway. Nya gidaog-daog sila. Nakaadto sila sa yuta nga sa saad, nga gihatag sa Ginoo, gipromise sa Ginoo, pero daghan pug kaayong kaaway. Munang sa atong kinabuhi mga igsoon, ayaw mo katingala nga naagi kalisdanan. Naay mo oppose nimo. Dunay mo kontra nimo. No? Naakay balatian, dunay mga problema. Ayaw mong ingon nga naan ako sa Ginoo, dapat wala na ko'y problema. Ingon ka nagsimba man ko. Naay Ginoo ba nako? Wala na ko'y problema. Wala na mo kontra nako. Igsoon, usahay, daghan pa hinong makontra nimo basta mutuman kas kabubuton sa Ginoo. No? Daghang mo oppose nimo. Mulang diri sa story ni King Josaphat, ang Israel daghan kaayog kaaway. Naa sila'y Dios nga gamhanan. Kabalota, ang Ginoo sa Israel gamhanan. Before ni King Josaphat, unsa man iyang papa nga si David, unsa man gipildi si Goliath. Higante nga si Goliath, gipildi, perting sikata ni David. Hasta ang Israel, gipildi ang higante. Sa bata lang, ang gipatay pag yun sa man, lambuyog ra, isa ra kabala. Isang bala ka lang, isang bato ka lang, matod pa ni David, si Goliath, hagba, pildi. Pero ang kaaway, daghan gyapon kayo, dili mahurot. O diri nga story igsoon, God was with His people, nga Israel, uban siya ni King Josaphat, pero unsa man daghan gyapon kaayong kaaway. But ang nakanindot kay si Josaphat, unsa man wala gyud ning biya sa Ginoo. Amen. His life teaches us that when we honor God, He honors us. Sa story ni King Josaphat, kung imo nang i-honor ang Ginoo, i-honor pug kaniya. Kuma na ito, igsoon. Once you honor God, God will honor you. Pero usahay balita, dapat i-honor ko nung Ginoo, ayaw ka na ko kay honor. Dapat i-honor ko daan. Dapat i-bless ko daan, ayaw ko mo daig, ayaw ko mo simba. Kung dili, makita na ito, igsoon. Nga ang mga tao di ay, nga mo honor sa Ginoo, mo acknowledge sa Ginoo, mo tawag sa Ginoo, nga unahon ang Ginoo. Unsa man, i-bless niya. Una, igsoon, si Josaphat, a king who sought God. 2 Chronicles 17 verse 3 to 6. He walked in the ways of David, his father. Muna kanindot ni Josaphat, gi-honor niya ang Ginoo. Then gi-honor po siya sa Ginoo. Iyang gi-remove ang mga idols. Sa unang panahon, daghang mga idols ang mga tao, kay gusto din lagi mo simba og lain-laing mga Diyos. Gusto yun mo simba og Diyos kanang makita. Muna maghimo yun sila mga idols, mga nililok nga mga larawan, inukit nga man larawan, magporma sila bisag unsang Dios gilang halaran
no, ilang ampuan kay di gyud sila gusto nga Dios nga di makita, gusto sila naay makita. No wonder karon naagya po yung mga tao nga gusto gyud mosimba og Dios nga makita nga literal nga ilahang simbahon, ilang ludluhuran, ilang haluk-halukan, ilang saninaan. Di ba? Kay di sila kontento atong di makita. Akong usmon kita igsoon, wala di ta magbutang og Dios sa atong kilid-kilid diri. No, ibutang na to sa certain no nga area nga nadra atong Dios. Unang uban pag dapit sa altar murag magtinarong. Hinay mo, ay magbinuang kay altar oh. Hinay kay ginatnan. Di ba? Pag layo-layo na, dito, urang nakabuhi, layo na. Igsoon natong Ginoo, dili nato, wala nato gilimitahan sa usa lamang ka lugar, area. Nga nadira atong Dios. Magbutang na sa atong Dios diri dapita. No? Oy, hinay ta kay natong Dios. Pag layo-layo na magbinuang. No, o ginana atong Dios, limitado atong Dios. Atong Dios naa sa tanang dapit. Amen. Munang dili kinahanglan makita, ngano man, it takes faith aron mosimba ka sa Dios nga di makita. Ngano man ang pagtuo, nagtuo sa mga butang nga dili makita. Muna yung pagtuo. Amen. Muna di kinahanglan naay makita. Ug sa una pang panahon igsoon sa Israel, ang Dios wala gyud nagpakita nila nga unsa si Moses na sa burning bush, no? Ipakita si Moses, pudili gani gyud kuan, imahe. Pero ang mga tao gusto sila nga naay makita, mo naghimo sila mga idols. After ni David, ang mga Israelites daghan sila gihimo nga mga Diyos. Pero si King Josaphat wala siya nag-compromise. Unsa man iyang gikuha, iyang ang mga Diyos, iyang giwala ang mga Diyos. He removed idols and taught the people to seek the Lord. Muni ang hari. He appointed judges to govern the justice. Because of this, the Lord was with him, and the kingdom had rest. Unsa man si Josaphat, ilado kay siya, gibless og mayo ang Israel tungod sa iyaha. But una igsoon, doon ay paghitabo sa kinabuhi ni King Josaphat. Doon ay daghan kaayog kaaway ang Israel. Imo ning makita sa 2 Chronicles 20 verse 1 to 3. Dili lang kaaway apan vast no nga mga army. A vast army from Edom, Moab, and Ammon came to attack sa kingharian. I don't know kung balo mo ning story mo familiar mo ani. But si King Josaphat ilang kingharian atakihon sa ilang mga kaaway. Daghan king mga kaaway ang Israel igsoon. Bantay mo pag naay common nga enemy katong ilang makaaway magkauban. No, kaning Moabites, anak ni Ammon, Edom, mga Amorites, Jebusites. Pare-pareham na, urag parasites, mga sites. Nagkauban, gitabangan ng Israel, perting daghana nila. O ingon diri, and Josaphat was afraid. Kabalo mo, sa kinabuhi ni King Josaphat, nahadlok siya. Tungod sa kadaghan sa ilang kaaway. So was the people, astang mga tao pating hadluka. Patang kanindot igsoon, gihimo ni Josaphat the right thing, but Josaphat did the right thing. He sought the Lord. Marang sa kinabuhi, naagyo'y kaaway. Unsa man ninyong kaaway karon? Pastor, ayaw ko pahinumdumi. Makita ko sa akong kaaway. Ma-high blood ko. Mawala kong ganag kaon. No? Pero ang Bible lang yung dapat wala tayo kaaway. Pwede kalikaya, naagi yung mga tao nga mo-oppose ni mo. Ay pag-una-una ang way mo-oppose, mo-kontra ni mo. Pag Kristohanon ka, daghang mga tao gyapon nga masuko ni mo. Muna nga, pag naanak ka sa Ginoo, ayaw mo gunahuna nga walay mo upos nimo, walay problema, walay balatian, usahay bisad naanak ta sa Ginoo unsa man, daghantag mga problema, usahay tugtan pag sa Ginoo nga naatay mga problema. Munang ayaw mo pangutan na, Lord, nanam ta kunimo, Lord, nagsimba nung ta kunimo, anong na may problema, na may balatian, na may pagsulay.
Pero kabalo mo igsoon, usay tugtan sa Ginoo ang balatian, pagsulay mga problema, aron ta malig-on, aron na to maila, nga naay Ginoo nga atong dalangpanan. Ug aron po makakat-on ta, ha? Ug ma-prove nato nga ang Ginoo gamhanan. Ug dira pod makita kung asa ka mosalig. Ba? Usually ang tao pag problema, mailhan nimo asa siya muduol dayon. Kung asa iyang kasing-kasing ay asa iyang pagtuo, asa sa nagsalig, mahibaw-an na igsoon kung unsa iyang sangpiton dayon, unsa iyang unahon. Walang usay ang problema, ang pagsulay tugtan sa Ginoo, ang balatian tugtan sa Ginoo. Aron sa man, mahinumdum ta nga wala tay mahimo kung wala ang Ginoo. Amen. Mahinumdum ta nga dapat mutawag ta niya. Bisan Christian na ka. Amen. Ayaw gimuguno na pastor, iba ingon ka pastor nga na ang Ginoo mutabang nato na mahimot ang magbadaogon. Yes, ang badaogon ta. Pero it doesn't mean nga wala na kay problema, wala kay pagsulay, wala kay balatian. Bisag naa ka sa Ginoo. Si King Josaphat igsoon na sa Ginoo, may naglukon sa Ginoo, naglakaw siya sa balaod sa Ginoo, pero unsa man daghan kaayong kaaway. Ingon ang Biblia, dili lang unsa nga kaaway, daghan kay vast majority good, grabe. Tabangan sila. Ug ingon diri si Josaphat, perting hadluka. Ug ang mga katawhan. But kanindot may igsoon kay Josaphat, nagampo sa Ginoo. Ug itong makita nga si King Josaphat, giuna gyud niya ang Ginoo pagtawag. Kani mga tawo bitaw ang winampuon sa Ginoo nagpasabot na kini mapainumsanon, naay humility, dunay pagtuo sa Ginoo. Murang pag magampo ka, nagpasabot lang gyud na nga ikaw mapainumsanon. Nag-acknowledge nga wala kay mahimo kung wala ang Ginoo. Ug na kay pagtuo sa Ginoo. Ang mga tawo manggod nga di gyud magampo, pasabot ana nga wag gyud nay salig sa Ginoo. Wag gyud nay pagtuo sa Ginoo. Diba? Usually, pag di ka mga po, makaya na ako ni. Nakay problema, kaya na ako ni. Ako nung sulbaron. Bright kay ko. Ako nung nagiya, nakaya na ako ni. Diba? Ang kalibutan na yun, believe in yourself. You can do it. Diba? Napay produkto nga isa, just do it. Buhata lang. Buy Nike. Ako nagkuhan sa Nike. Ha? Kaya mo yan. Believe in yourself. Have confidence in yourself. Confidence in yourself. Nana ang kalibutan. Pasutian ng migson, mabuti yung panahon usahay nga, na kay kahadlok, wa na kay mahimo, bisag unsaon pa nimo. Kini si King Josaphat, inani po niyang gibatay, perti yung hadloka kay daghan kayo ang ilang kaaway. Nagtapok ang iyang kaaway igsoon, nagkampo dito sa bukid. Pikas bukid, kay muatake na sa ilaha, og perti niyang hadloka. But nakanindot sa King Josaphat unsa man nag-acknowledge sa Ginoo. Siya ning ampo ning tawag sa Ginoo. Og wala siya nang tawag sa Ginoo, gi-remind niya ang iyang kaugalingon sa gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi, sa pas nga mga gibuhat, mga milagro sa Ginoo sa ilahang nasod. Nga sila gitabangan sa Ginoo. O gidasig niyang iyang mga katawhan nga, ayaw mong kahandlok, ayaw mong kabalaka. No? Munang be strong and take courage. Kanang courage is not the absence of fear. Kanang bitaw magbadasigon ka, courage, wala ipasabot nga wala kay kahadlok. Kanang courage, naana siya. Naana nga word. Nga naman, kay bisag naa kay kahadlok, dapat magmaisog ka. Okay ra lang mahadlok. Sa man din agi nahadlok. Diba? Nahadlok sa future, o ba nahadlok unsa kay ugma na kuno, kinsa ka mabanak, kinsa ka umasawa, unsa kay kong trabaho, di ba ko mapapahani, unsaon na lang kaha. Unsa ka kahimtang magmatigulang ko, kinsa kay matiman ako, wala para ba ko'y pundo. Di ba? Maminyo pa bagha ko, makaanak pa bagha ko, makita pa bagkos kong apo. Nakang kay mga upan ko, nahuna na, layo pa gani kayo. Makagraduate pa ako. Makatrabaho pa ako. Ang maginikanan po, unsa ka na kong mga anak. Unsa kay kanabukasan na kong mga anak. What if, moabot ang
Di ba? Mga balatian. Kita maginikanan, no? Tawa ko kay pagkining mga hilantan. Sa oras, kita mahadlok ng hilanat. Kami sa oras, mahadlok hilanat, igsoon. Hilanat, ay inom nagtubig. No? Malipay pa sa oras maghilantan kay palitan ni mig orange. No? Inom ko sa mga igsoon. Hoy, panghugas na, kay schedule na hugas na, gilantan na si man, gilantan, ay hugas, gilantan. Alipay ka. Bisa gili kay init, ikaw na lang, init, kakapoy kang lawas. Paliting orange, ginaara yun. Mut karon wala man na uso ng orange, hindi kapas ana. Nung maghilanat ka, pailong kag true orange. Karon bawal namang soft drinks, no? Kaya mo, sa una barbecue, painog orange, ulian na yun, yung tubig. Pero karon nigsan ako mga anak, maghilanat, sa kadlaw, do kadlaw, maglain niya mga una-una kay ang dinggoy. No? Ang dinggoy ba? Ano sa dinggoy? Dinggay. Saon ka na, no? Tanaw-tanaw, yung namula ba? Saon na? No? Okay ra ka na, tanan. Pa-check up dahil naman, isang adlaw pa, pasibisi dahil kita naon kami ang plitlit o basig, unsay kuaning, dagan ba, ning ubos ba? Mabalaka ta. Grabe itong kabalaka, hilanat ra. Pero wala biya ito. Hilanat ra biya ito ang kaunsara. Pero itong kabalaka, grabe na kayo. First day pa sila natla, si busy na, check up dayon. Mahal yun, check up. Kung sa una, igsoon ka ng hilanat, turag wala rin na mo. Wagay, kagasto-gasto ang ginikanan. Karon, ang kabalaka na to, grabe na kayo. Ha? Gamay lang balatian, sa kanino? Cancer na kani, sa kani. Sakit imong kilid, la. Wala na imong amigo ni mo, la. Ako abitong amigay, nahanap po'y gibati, 2 ka bulan, patay. Ha? Matay na siguro ko. Grabe atong ang worry, atong fear. Atong kahadlok karon nga panahon. Pero aming igsoon, nakadindot kay natay Ginoo. Amen. Natay Kristo atong dalangpanan, natay Ginoo igsoon. Ug sama po ni King Josaphat, bisan perti niyang hadlok ka. Pero nakanindot igsoon kay siya ning tawag sa Ginoo. He acknowledged God as the righteous judge and a true God. Dili lang siya nga naay Ginoo, pati tinuod yun nga tuo siya nga naay Ginoo. He reminded God of His covenant and His past faithfulness. Yang gipinumduman ang Ginoo po di lang makatawan. Siya, Lord, ikaw matinud-anon. Matinud-anon ka sa mga pulong mo. Itong ikanta ganina, no? Mga saad mo kanako, gikuptad ko. Grabing problema. Grabing kabalaka niya. Pero nag-worship, nagdaig sa Ginoo, matinud-anon ka, Lord. You are faithful, God. You are faithful. You are true to your promises. You have been faithful to your people sa past ug until now. Ikaw matinud-anon. And you're the same yesterday, wa kay pagkausap. Yang gi-remind ang Ginoo. Unsa ka matinud-anon ang Ginoo. Munang mito sa atong kinabuhi mga igsoon, pag natay mga problema, natay mga balatian, i-remind ang Ginoo, Lord, matinud-anon ka. Sukad pa sa sinugdanan. Sukad pa sa sinugdanan. Ikaw gayud matinud-anon. Diba? Nindot kay igsoon nga tayo problema, sa natay pagsulay, natay mga balatian, apan sa diha atong i-remind ang Ginoo, Lord, matinud-anon ka. Ug muna gibuhat ni King Josaphat, nag-worship siya sa Ginoo. He reminded God of His covenant and His past faithfulness. Yung siya nagtawag sa Ginoo, ingin siya sa verse 12, we do not know what to do. Munisulti ni King Josaphat, Ginoo, Lord, wala ko kabalo, unsa ang akong buhaton. But, nindot kay ang sunod siya, but my eyes are on you. Amen. Nindot na kay igsoon sa itong kinabuhi, bisan wata kabalo sa itong buhaton, naglibog ta. Apan ang pinaka-importante, ayaw ilang yun ninyo kalimti, ang inyong mata, ibutang sa Ginoo. Amen. Dapat ang atong mata igsoon, pag naay problema, naay balatian, naay pagsulay, naay kagubot sa itong kinabuhi, atong itanaw sa Ginoo. Unang sa Hebrews 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith.
Say kita magod, pag naay problema atong mata nakatutok sa problema, nakapokus sa problema. Munang ma-discourage na. Si David igsoon, nahimo siyang magpadaogon nga naman kay pa kita niya ni Goliath higante unsa man. Ang mata ni David nakapokus sa Ginoo. Kung higante si Goliath, dako si Goliath, mas dako ang Ginoo. Amen. Munang pagtanaw ni David ni Goliath, siya oy kagamay. Ang mga tao sa Israel, tanang sundalo ng hadlok ni Goliath, pating hadlok ka, kinsay mo pildi, ana, way makadaog, ana. Pero pagtanaw ni David ni Goliath, siya ay kagamay. Piece of cake. No? Sisiw. Ano man, kay si David nakafocus sa Ginoo. Ay ang panlantaw na sa Ginoo. Kinaigsoon ko, na kay problema, ayaw tutukay, ayaw focus imong problema. Ay focus imong balatian. Lord, ako kay kong balatian, namatay na ko. Ay, grabe na yun di na ko makaya, warabak ko'y kwarta. Igsoon, pag nakay problema, nakay balatian, nakay pagsulay, tanaw sa Ginoo. Amen. Tanaw sa Ginoo. Nainumnum ko ni Peter, igsoon, sa Pedro, nakalakaw na siya sa tubig. Di lang si Jesus nakalakaw sa tubig, ang Bible ingon si Peter was walking on the water. Peter was walking in the water, pwedeng nindot tayo igsoon. Kaya nakatanaw pa siya ni Jesus Christ. Karon ning abot man kusdako keng balod, kusog king hangin, ang iyang pananaw, nabaling ba, nakuan ba? Nalihis. Pagtanaw niya sa waves, dagko kayo sa kusog nga hangin, unsa man. Ang Bible ang ingon, naghinay-hinay siya kaunlod. Salamat to kay naghinay-hinay ra. Kaya ming syuk, ako yaw kayo. Usually, ang dagat niya, pag mulakaw ka na, di ka maginahinay, syuk, muana ka. Kinigsoon. Pag nakay problema, at takihon nga di kas kaaway, pag ang imo ganing pananaw, mawala gani sa Ginoo, tuwa na sa problema, maghinay-hinay kag kaunlod. Amen? Pero ang sekreto, igsoon, tanaw sa Ginoo. Ingon si Josapat, wa ko kabalo unsa kong buhaton, ang kanindot kay giamin ni Josapat. Sa verse 12, so I don't know what to do. Our God, we will not judge them, for we have the power to face a vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes is upon you. Isong kini, isang pa di ka kabalo sa imong buhaton, ang importante ang imong pananaw naa sa Ginoo. Pero una po, importante kayo nga amino nimo nga wala kay mahimo. Say kita man di punta mo amin. Di na to ang kunon nga watay mahimo. Makaya na ko ni Lord, makaya na ko ni. Wala bitang usually kanang mga sana kanang New Year's resolution. Magbag-o na ko, mag-usab na ko, di na ko manigarilyo, di na ko muinom. Mag-diet na ko, mag-exercise na ko. Di ba? January ra na, o February, pag-abot sa June, July, balik sa dating normal life. Nga naman, pag ikaw ra igsoon, disod kay mabago. Pero once nga nga ang Ginoo uban nimo, mayon ka Lord, wa jud koy mahimo kung wala ikaw, maluyahon ko, pildido ko kung wala ikaw, Lord, di ko makausab sa galingon kung ako lang. Kinahanglan ko nimo. Importante nga magpaubos ta sa Ginoo mga igsoon. Si King Josapat mo na yung gibuhat. Lord, I don't know what to do. We don't know what to do. Usok pala sa akong buhaton. Kung ba na ibag ka ng kung na driver sa bus, alilang bus, eroplano na lang yun. No? Lupad ng eroplano ba? Kanya, mukalik lang niya, good morning to everyone. This is your captain. Flight 745, sa ba? No? We experienced trouble in our engine. Problema atong makina. O wa ko kabalo unsa kong buhaton. Brace yourself. Di ba? Panganda mo. Parting ratula gusto ng pasahero. Di ba? Ang kapitan gani mismo wa kabalo unsay buhaton. Kita ang pasahero pagha. Kiniigsoon ang hari wa kabalo unsay buhaton sa Lord. We don't know what to do. But our eyes is on you. Amen. Mo'y nakanindot igsoon. Kasi King Josapat yun siya. Lord, awik balo mong buhaton, ning amin siya.
Kay bisag unsaon nagtimbang-timbang sa unsaon niyag plano-plano strategy diri ta mo atake atong depinsaan ni diri dapita din mo atake tas tunga di gyud sila kadaog kay parting daghanang kaaway di gyud mabangbang. Parti gyud lang hadluka pildi ihaw gyud sila tanan. Pero kabalong igsoon nila ko ni basahon kay malangan ta. Sila nagampo sa Ginoo. Ning tawag sa Ginoo igsoon nagpaubos. Sama nag-worship sa Ginoo. Amen. Mingon ang propeta, sige, adto mo. Kung sa isulti direksyon, mingon ang propeta, the battle is the Lord. Nakanindot mga igsoon kay sa 2 Chronicles 20 verse 13, nakanindot pag kita day mo acknowledge sa Ginoo, mo duol sa Ginoo, mo tan-aw sa Ginoo, mo worship sa Ginoo, taliwala sa pagsulay, mo worship ta, mo simba ta niya, ato siyang daygon. Ug ang Ginoo nay mensahe. Ug ang mensahe igsoon sa Ginoo pinaagi ni propeta Jahazel. Giingnan si Josaphat, do not be afraid. 2 Chronicles 13 verse 7, do not be afraid. The battle is not yours, but God's. Ayaw kahadlok kay ang pakig-away dili imuha apan iya sa Dios. Nakanindot igsoon kini. Unsa man iyong problema, unsa man iyong balatian, once nga ikaw mutawag sa Ginoo, i-fix ni imong eyes sa Ginoo unsa man, God will fight for you. Amen. Unsa man iyong problema balatian, ang solusyon igsoon kini, worship. Pag nakay balatian, worship. Financially na crisis, worship. Nakay kabalaka sa future, worship. Nakay kagubot sa iyong pamilya, worship. Ganong importante yung pag-worship, igsoon nga naman, muni nagpaila nga ang Ginoo imong gisaligan and He will fight for you. Amen? Ang yawa, di yun gusto sa yawa nga musimba ka, mo worship ka. Munang ibisi ka sa yawa, ala, tanaog social media, Facebook, tanan, TikTok, ala, mabisi ka, aram di yun ka makasimba, di ka maka-worship. Sige na kagunahuna. Pero once gani nga mo worship ka, pag nakay problema, kabalos imong buhaton, nahadlo ka, panuin ka, Lord, my eyes is on you. I will worship you, Lord. Amen? Kanta kag, matinod anon ka. Grabe yung balatian, wakabalos yung balatian, matay na baka, unsa ba dira? Wakabalos imong kinabuhi, from worship ka sa Ginoo. Matinod anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako. Susunod, mga saad mo kanako. Gikuptan ko, wala ka mausab, sukad pa kaniadto. Ang paglaom ko, ikaw lang, Jesus. Amen? Ang yawa, igsoon makita sa Kristohanon mag-worship. Yung yawa, pildi, wala yung bout. Naman. Kaya kung doon ay problema, doon ay pagsulay, mag-worship maninoon. Muna ka na, mitang tao nga worshiper, kang tao nga musimba, mudaygid sa Ginoo. So man, di yung tagaag pagsulay sa yawa, ang anuman. Kaya kung kanang tawhan na tagaan yung pagsulay, balatian, problema, mo worship noon. Pero gani ka ng tao nga di mo worship, ala, paano problema dito na, problema. Kabayan dito sa yawa, og may nga naman, aron mawa, di ka worship, siyempre malayo sa Ginoo, madiscourage, mawa sa Ginoo. Pero ang tao, igsoon nga mo worship, saman, ang yawa, di yung kadulot. Di ba? Pag na problema, praise the Lord, hallelujah, sa na problema, Lord, daigon ti ka. Amen. Matinudanon ka, Ginoo, sukad pa sa sinugdanan. I will worship you for who you are. Naibalatian, itagalan na lang, sa kasimana na lang kadong, I will worship you, Lord, dalaygon ka, Ginoo. Simbahon ka na o Ginoo, kay katagyas ang kinabuhi. Amen? Pag ang tao mo worship igsoon sa man, dunay milagro kanunay. Dunay mahitabo si Pablo ug si Silas sa diha gipriso sila igsoon. Yung diha tunga sa gabi sa man sila nagdaig ug nag-awit sa Ginoo ug ang
Acts chapter 16 ang dira, ang tanang kadina, tanang pusas, tanang silda nangaabri tungod sa ilang pagdaig. Noy dakong linog nangaabri tanan. Muna'y gahom sa mga pagdaig ug mga pagsimba. Amen. Ano ni pagita muday kasi magluyaw pa gyud ta. Ang uban muday nga pagit. Inom ko sa una muday. Shout to the Lord. Uban nga anak pa gyud no. Shout. Nakoy katawa ko sa una sa Bible school min ako'y classmate na bugoy-bugoy. Nang may nagsimba nga ano ba, wala to niya anak ra guro, na anak ko. Shout to the Lord. So may gibuhat niya itapan mo sige butangan magka ng kitchen baka ng yabi. Yung tanay bangag. Yan lang. Ikaw ito. Shout to... Saan kang worship ba nga na may anak? Saan na? Diba? Ang uban, di ka daig sa gano'n, di ka worship. Pero artista gani, wow! Ayuda gani, what? Diba? Ang uban, Lady Gaga, Lady Gaga! Singgit yung may Lady Gaga. Michael Jackson. Diba? Grabe makasinggit pag artista. Pero sa Ginoo, di gana. Pero sa bulangan gani, grabe, uy. Kalabay ko bulangan, Migson. Kuratan ko, abi na, mabangga ko kay paglabay nga na ko sa klarino. Pag siyapol na sa manok, Migson, ang tanang tiil. Urmito ka ng si Dindin musikat. Pag siyapol lagi nas manok ikson, pero mga tao hugyag, palamba-lamba, buna lang kano. Okay. Nakasyapol. Grabe. Nakitaan sa Facebook, pag karatista, siguro to siya, kay ibidyuhan mo siya. Muna kita umani, nga pag anak, buhi siyang manok, siya may tag-iyab, karate. Pag siyapol siyang manok, siyapol, manumbag po siya. Grabe, excited kayo nga naman, manok. Grabe yung manok. Mulabok yung manok siya po, kirig-kirig. Pero magdaig sa Ginoo ang Kristohanon, wag ba you excite? Ano man na? Sa inon bata nga, atong itaas atong mga kamot. Diba? Pero wala na dire. Amen. Siyempre sa lahi ng simbahan, no? Mga buutan niya, mutanan. Pero pahinumdum lang ko mga igsoon. Amen. Pag magdaig ta sa Ginoo, daig ta nga naman. Muna ang kadaugan nato si Moses every time itaas siyang kamot. Unsa man, magudaugon ng Israel. Wala gud gipasalop sa Ginoo ang adlaw. Tungod grabing away, parinaghanang sundalo igsoon. Pero si Moses hawuyon. Mabutang yang kamot, mapildi na po ng Israel. Ang himo igsoon gitabangan, lagi patuboy, nadugay haway ng katuboy, gibutahan na nagbato. Amen. Every time mulip taas ka sa imong kamot, unsa man, victory will come. Amen. Walang usakay problema, igsoon ninyo ka, I lift my hands to you. Naman, pagkakalis ka, Lord, nako'y problema, nako'y balatian, wa ko kabalo sa ugma, nako Ginoo, apan ako nakabalo, kinsa nagkupot sa ugma. Nagsalig ko nimo Ginoo, di ko nimo pasagdan, di mi nimo pasagdan. Imong pulong matinud-anon, wa kay pagkausab, wa kay pagkabalhin. Muna yung mga tao igsoon nga nagsalig sa Ginoo. Itabo dire igsoon si Josaphat. Ang message sa Ginoo niya, stand still, do not be afraid. The battle is not yours, but the Lord's. Ang pakig-away da igsoon dili atua, iya sa Ginoo. Unay tabo sa story ako ng shortcut igsoon. Ingon ang propeta, adto na mo, sugatan niyo yung kaaway, sugat na. Okay, tapok na ng sundalo, away ni Guday ni. Pero ingon ang propeta, stand still. Pag adto nila igsoon sa pikas bukid, ang naitabo, ingon si King Josaphat, magdaig ta sa Ginoo, mag-worship ta sa Ginoo, ang mag-una sa pakig-away, mga musician. Imagine, muna dili ka makita sa Biblia, nga naay nagkig-away, ang gauna, musician, music team. Ha?
Imagine siguro mo na si Josapat na din. O din, ugma ha. Andama yung gitara kay mag-una ka. Siguro mingon siguro, ha, mag-una, gubat, mag-una ko. Siguro mo na siguro Christian, pastor, di ako base kay sakit unti yan. Absence ako. Di ba? Siguro nga musician, siguro pas ako pastor kay urag lain akong lawas. Ikaw katukar karon. Imang ka makig-away gubat mag-una ang musician. Gipakita ni King Josaphat igsoon saman nga ang mga pagdaig mo'y sikreto sa kadaugan. May mga musician gauna, way nahimo mga musician gauna lagi sige simba dalaygon ka Ginoo, magapasalamat kami kanimo brad bantay brad sinay pana brad. Ginoong Hesus Kristo. Ay, pagtanaw, daig lang sa Ginoo, daig tuo sa Ginoo. Di ba? Atong Diyos maayo, iya kitang giatiman, ba namatay na kita di ba? Kilang madayon naman. Ala, tukar niya po nga. Daig ang Ginoo, mingin si Josapat, daig ang Ginoo. Hallelujah. Worship the Lord. Ay, natabo igsoon naman. Dito sa bukid, nagkampo ang kaaway, giambusan. I don't know, sige, prumingon ang Biblia. Ang Ginoo nagkuhan og mga tao ng ambus ila. I don't angels ba ni? Giambusan tong mga kaaway ang nahitabo. Ako lang i-shortcut to make the long story short. Muna yung nahitabo. Nag-away sila, nag-unay ang mga kaaway. Nangaratol sila, nangalisang sila mga isang matanaw nila. Op! Wanan, away naman. Tanaw lang sa matag-usap, kontra man gyud. No? Kontra bala, grabe na gaunay ang mga kaaway. 30,000 of thousands, gaunay. Grabe lang preparation, igsoon. Grabe lang skrima kay, no? Baid-baid pa silang sundang, ilang mga espada, ilang taming. Grabe lang armor kay atakihon lang Israel. Pero ang nahitabo, igsoon, gaunay. Grabe lang preparation. Particular stretching nila ito. Grabe no, bantay gano'n, inom yung vitamins kay atake taog ma. Pero resulta igsoon, gaunay silang tanan. Nagpinat yan, kabalo mo? Pag adto sa Israel, ang tanaw ng stand still and see the salvation of the Lord. The battle is the Lord. Gaunay igsoon. Pag abot sa Israel sa adtong ilahang lugar, ingon ang Biblia, ang ilang naabtan puro nagabayad. Ang ilang kaaway tanan, wa gyud nabilin, hagba. Wa gyud isa nabilin ang Biblia. Hagba gyud tanan. Grabe ang Ginoo pagmamuhat. Sabot igsoon, kini pag magkig-away ka tapos mag-worship ka sa Ginoo, wa gyud kahago-hago. Perting smuta sa kinabuhi. Wa gyud bisag gamay tatsa ang mga musician nga naman. Inkanta ra sila. Dalaygon ka Ginoo, atong Dios maayo. Di ba? Pati nilang daig sa Ginoo. We worship you, hallelujah. Ang kaaway sa pating inunay, pating tinigbasay, nangamatay silang tanan. Pag-abot sa Israel, siya tanan bayad. O kabalo ba mo ni? Ning abot og tulo ka adlaw ang ilang pagpanguha sa mga butang sa nangamatay. Alahas, bulawan, dako kay kayamanan ang nakuha sa sundalo sa Israel. Nga naman, tungod atong nangabayad. Naada ito'y mga bulawan, mga silver, mga diamante, pangkuha nila. Tulo ka adlaw silang kinuha nga naman tungod sa kadaghan. Ora silang nanginhas. Di ba? Imagine, tulo ka adlaw ka nanginhas, pila ka baril. Mas grabe itong manginhas kay mangitaon pa ni mo asang saang. Ginahan ni ko na igsoon. Pero kato, grabe ang ilang nakuha. Ruin sa unsaman. Pakig-away. Sa ilang mga kaaway. Ang hitabo igsoon unsaman, sila nagmadaugon. Praise the Lord. Mutana ko igsoon, unsa ka nimong problema karon? No? Unsa man imong balatian? No? Unsa man imong problema? Unsa man imong pagsulay sa imong kinabuhi karon? Wala ko kabalo. Yun ka, di na nagyun ako makaya, Lord. Pastor, ang kabalo lamang ka sa kong problema. Di nagyun ni masulbad.
Sa kung saon pa ni, usaman kadako sa imong utang, financial, ingon ka, Lord, wala, unsaon man ka na ko pagbayad, ani Lord. Suman ka grabe yung balatian, hindi na ni matambalan, wala na ipaglaom. So, tiyan ta kaigsoon, the battle is not yours. Amen? It is God's. Iya sa Ginoo ang pakigaway. Walang buhaton igsoon, worship the Lord. Worship the Lord. Sa panahon nga nakay balatian, worship God. Sa panahon unay kawaladon, worship God. Sa panahon nakay kabalaka, worship the Lord. Ang panahon nga nakay pagduwa-duha, worship the Lord. Daiga ang Ginoo, simba siya. Then God will fight for you. No, be still. Yun ang Ginoo, and know that I am God. Be still and see the salvation of the Lord. All you have to do is to relax, worship the Lord. Amen? Manindog ta mga igsoon.